Perjury lahat yan. Nako, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinutotohanan nila, totoo yung paratang. Saan yun? Oh. Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Oho. Yun ang itanong mo. Diyan sa retiradong Associate maestrado Justice. ng Korte Suprema. Saang bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nila pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Oho. Nakalagay ba dyan? Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po alam ko ang sinasabi ko. Oho. Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay, ako sa parte, medyo nasisipahayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Associate Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oho. isa ka rin nagmamarunong, halimbawa. Oho. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguradong hindi Malamang kikibo, hindi di ba? po, oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito, di ba? Yun na nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list, kung makapagsalita ka, akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Sen, kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kalalagyan yan. Mga halihaw ng Pwede mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Oho. Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon Oho. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw po. Baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado nung tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Ako. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara ng Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nung Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Na ang sinabi niya ay basahin ko yung sinabi niya Sige nga po ba? Opo. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito, Sen, sa ating palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng Opo. newspaper na to? Inquirer po. Yung fearless views. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance news. walang views. takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili Fearless, nila. fearless views. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Ayan, opo. Yung tatlong impeachment. Oo, Opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10 session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Aha. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Ibig sabihin, lahat po ng
gagawin ninyong pagsagot doon sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Oho. Eh sinabi niya rito, all 3 initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama Oho. doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag ka may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, may tulong pala yan. halimbawa tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung 3 unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon, sabi ng halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong 3 ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Eh kung hindi niya maipalitaw. Nako. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Eh, Opo. kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. O, pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga kapatid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, 3. Yung 3 nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng 3. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawaling kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, 3 ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung 3 responsableng grupo na nagsulong ng 3 impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oho. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Oho. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Oho. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Vice? O di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-repair sa office ng speaker. Opo. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-repair naman sa Justice Committee, within 3 session days. Sa mga katuwid, itong 3 steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan palang ginawa ninyo. So, ang estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot?
Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Para lang maintindihan ng mga Wala kabayan nang nila. saysay. Oo. O, ganon. Napawalang bisa. Oo, ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. Ganun Ganun ba? lang ang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo Oo. noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Oo. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga no. Oo. Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, eh. unang-una tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pa pang-apat eh. Kaya huwag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Opo. Ha? Nakalihim po Ay sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Dito lang tapos na eh. Oho. So A pa lang yan, Sen. Tapos A na tayo. pa lang ito. Hanggang kay ata yan. So, A pa lang. PCDF. Pagkatapos nagko-complain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang branch, kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Oho. Paano pinoproteksyon na ng Senado? Para daw po, ituloy ko sana, para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa ang mga halal na opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, kaya doon muna tayo sa dinidepensahan. Oo. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat, pero hindi nila iniintindi kung anong galing sinusulat. Yun na nga po. Paano dinepensa ng Senado? Oho. Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo eh. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Oho. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Oho. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yun ay sa kanila po eh. Ayun. Paano po namin may sasubmit yan? Oho. Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Oho. Sabi ng Senado.
Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Oho. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ayun. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Oo. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Oho. O, puntahan natin, sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Ano? Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So, ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yung 215. Oo, Tama ito Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa Paliwanag. tayong kuhanan ng kung ano-ano Ayun na kung nga. binasa natin o hindi? Oo. Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? Oo, we're just tayo. Hindi ba Basta-basta lang? nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman ay kailangan nilang Oo. usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? Oho. So parang Yung- inaapuyohan ngayon ng 215, di Yun na nga ba? po. Yun daw po yung judicial overreach. So, Ba't yun ang judicial. pinapakialaman nyo pa yung Yun, oo. katalinuhan ng mga Paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Aha. Oo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan noong 215, Opo. pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po'y 215 lahat. Opo. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Okay. Pagkaraniwan kasi sinasabi mo yun Opo. Oo, tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Opo. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Aha. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Oo Kasi nga. kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? hindi ba? Nabasa ko po ito. Oo. At naintindihan ko po. Titignan mo, hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint Oo. 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. Opo. 215 members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga mga, anong tawag doon? Di Campanilla. Di Campanilla ang abogado. Oo. Hindi lang kampanilla, kampana yan. Kampana. Ang lalaki. Talagang magagaling yan. Opo. Oo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina. Baka hindi lang 50 Oo. ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Oo. Ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung Opo, nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Ay, tsak po yun. na Oo. nakaupo sa maraming Maraming tubig. Pero ang sagot Ano dyan sa- ni Princess, Ang sagot. gaya ng nakalagay dyan. Bakit? Parang ganito ano ko lang, i-record ko lang. I-dramatize mo lang, oo. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kung kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Di-traumatize ko lang. Yun daw ang sagot. Yun daw ang... Bakit kinakailangan mong hanapin sa Constitution? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Oo. Yun ang babalikan mo sila Opo. Bakit? Kayo ba walang sariling isip? Kailangan hanapan nyo lahat?
Kaya ang Constitution ba, halimbawa, pag sinabi, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin ba dyan pati lahat ng lahat ng anong rekado, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng nasaligang batas, hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Oho. Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Tama. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero. May inherent ka dapat. Hindi ba? Oo. Sabi, Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Oo. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Oo. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Oho. O, nabasa po namin. Okay. Under oath ito ha. Opo. O, pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. O, pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. O, contempt kayo lahat. Oho. Perjury lahat yan. Nako. Pumirma na hindi naintindihan. O, kaya nga. Kasi hindi nila binasa eh. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Oho. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatutuhanan nila, totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Oh. Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Oho. Yun ang itanong mo. Oh, nga no? Yan ang Justice itanong mo Carpio. dyan sa Oh. retiradong Associate maestrado Justice. ng Korte Opo. Suprema. Saan bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nila pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Oho. Nakalagay ba dyan? Wala. Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado na sa akin po. Oho. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po alam ko ang sinasabi ko. Oho.